screen. Yan, first try. Baterya, yung pangkotse. Sige. Pangalawa, anong sa silent mode natin yung pangalawa? Bibig, sarili natin. Bakit? Sayang naman ang pinunta. Diba? Kung makikipag-chismisan. Okay? Pangatlo, wala munang matutulog. Yan, sa mga prone areas. Yan, si Sir. Prone area yan. Saka yung nasa may bandang ano. Yan sila, nangingiti. Okay? Pag masandal, baka makatulog. Sayang ulit ang punta dito. Diba? So, gising-gisingin. Medyo tapik-tapikin ang katabi pag inaantok na kasi ikaw ang kawawa. Naalala? O, diba? May bumabaho pag ano, napapanis. Ano yun? Laway. Ikaw ang kawawa number 1. Tama? Ayan. The same time, okay, makinig tayo ng 101%. Sobra-sobra. Bakit? Kasi napakaganda po ng training para sa araw na ito. Hindi namin kayo pauwiin ng ulit, ng konti ang malalaman. Kailangan punong-puno. Kaya mag-ready na ulit, i-open na ulit ang mga utak natin para sa makukuha natin na impormasyon ngayon. At ito, I dare you, hindi lang ito pang mobile, magagamit din natin ito pang araw-araw. Diba? O, kamustahin ko lang kayo. Kamusta no Tuesday? Marami ba natutunan? Yes. Kamusta naman ang assignment nyo? O, sabi ni Hayes, hindi nga assignment ko, pero kailangan gawin. Ano? Nagsimula sa letter D. Dream board. O, hindi po yun pang amin, pang inyo. Bakit? Kasi lahat po kami until now, ginagawa pa rin namin yun. Ang dream board ko lang ngayon, hindi na board. Mirror na. Kasi may mirror kami ganyang kalaki sa loob ng banyo. Ganyang kalaki as in talaga, buong wall, ginawa naming mirror. Andun yung dream board ko. Kakaprint ko lang kanina yung bago kong dream board, house and lot naman. Kasi tumingin na ako kahapon eh. Tumingin kami kahapon, pinicturean namin, tapos may pinrint ko, nasa andun na siya. Diba? So kung kami, may dream board pa din, syempre dapat kayo din. Nakuha? Yes? Tapos pinagtan ko na din yung dream board ko last January kasi nakuha ko na siya bago matapos ng taon ng 2011. Tapos pinagtan ko na naman, nakuha ko na yung MacBook Air ko. So palitan ko na naman ng bago. Diba? Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, kakilala pa lang muna kasi may mga blankong mukha. Sino mo nagsalita ng salita, diba? Ganda-ganda. Ay, Diyos. Diba? Ang kapal ng mukha, no? Diba? O, ganito. Ako po si Ice de la Cruz, one of the team leaders po of Team Technoreal. I'm currently handling Team Infinity. I'm proud to be a member of the M Club group. Ano yung M Club? Gusto niyo ba maging Millionaires Club? Yes! Yes? O, ganito gagawin natin. O, makikinig kayo ng 100% sa trainer natin. Nakuha? So, mag-ready kayo ng pen and paper para may mag-jot down kayo na notes. Nakuha? Okay. So, hindi ko pa natagalin. Ano po, excited na kayo? Okay, excited na kayo makilala siya. Bago ko siya pakilala, bigay ko ng konting background kung sino ba siya sa B-Mobile, sa grupo natin sa Technoreal. Okay? One of the team leaders of Team Technoreal, one of the member din ng M-Club, my dear friend, and also one of my tutors. I mean, trainers din at the same time. Kasi kung ako po, marami nang natutunan kay Anton, marami din ako natutunan sa kanya. More on sa kanyang buhay. Kasi nakakatuwa dati, walang-wala. Ngayon, sobra-sobra. Dati, pinagkakasya niya ang sweldo niya, sa loob ng isang buwan na 8,000. Ngayon, 8,000 niya, kalahating araw pa lang. Ay, hindi pa. Baka dalawang oras pa lang. 8,000 na agad. Gusto niyo rin ba ng ganun? Yes! Dati, namamasahe, buong araw nakatayo dahil sa trabaho niya. Ngayon, hindi lang, may kotse siya, sobrang laki. Kasi dahil siguro mga isang dosen ng anak niya. Kasi yun ang gusto niya. The same time, may bago siyang teleserye. Uy, kilala niyo ba yun? May bago siyang teleserye nung Monday lang. Ang tama, nung Monday lang nagsimula. Ha? Kilala niyo na? Ang bilis niyo, ha? YouTube sensation din pala siya. Sobra, dami ng hit. Manoodin niyo siya, hanapin niyo sa YouTube, ha? Kasi nakaka-touch yung kanyang life story. Okay? So, gusto niyo na siya makilala? Yes! Talaga? Yes! Ayaw niyo eh, nakasimangot yung iba eh. Talaga? Gusto niyo na siya makilala? Yes! I'm very proud to
Eto pa, Ansa. Every Thursday talaga, as in, nakipagbasuhan ako para mag-intro sa kanya. Kasi tuwan-tuwa ako talaga sa kanya. Gusto ko rin, palagi siya, it's my privilege to introduce him to you. Okay? Again, YouTube sensation, pinakamagaling na artista sa panahon ngayon. May bago siyang teleserye, yung walang hanggan. Kinikilig siya. Okay, walang iba kundi si Mr. Coco Martin! Si John Ray pala. Coco Martin daw. Palakpakan naman natin si Sweeney. Okay, ano po pangalan ko ulit? Parang malungkot kayo. Gutom na ba? Sino dito yung mga gutom? Taas ang kamay ng mga gutom. Brother, nakarinig na yung pagkaan natin yan bago tayo magsimula. Taas ang kamay ng lahat ng gutom. Taas ang kamay. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala? 8, 9, 10, 11. Hindi kayo gutom? Yung iba 12 lang? Yung 12 lang ba gutom? Okay, so lahat po nung gutom, lilipas din po yan. O, kala nyo ha. Okay, ready na ba kayo? Ready! Ang hirap naman. Pwede pong sumagot. Ano sabi ko, pwedeng? Sumagot! Isa pa. Ready na ba kayo? Ready! Okay, merong isang matandang lalaki. Anong meron? Matandang lalaki, ubod ng yaman. Okay, so sabi niya, malapit na akong maglaho sa mundo. Gusto ko, i-share ko sa mga Pilipino yung diskarte ko kung paano ko yumaman. Gusto ko malaman, sino dito makikinig sa matandang yon para yumaman? Taas ang kamay. Halos lahat ba? Yes. Okay, 3 days yung training niya. Kaya lang may bayad. 20,000. Sino nga atin? Ayan, no, biglang wala na. Tama, ginanap yung training niya sa Araneta. Malaki ba yon? Yes, ilang araw? 3 days. Pero nagulat yung speaker, punong-puno yung Araneta. Pag napuno yung Araneta, maraming umattend? Yes. First day nung training, pagdating niya sa stage, sabi niya, "Good morning!" Good morning! Isa pa, "Good morning!" Good morning! Ayan. So nagtanong yung speaker, sabi ni speaker, mga bagong ngayon, attend ngayon, alam niya na ba ang pag-uusapan? So sumagot yung mga tao. Kaya nga kami nandito, hindi pa namin alam. Ano sagot nila? Hindi pa alam. So sumagot yung speaker. So hindi nyo pa pala alam, edi umuwi na muna kayo. Hindi nyo pa pala alam eh. Yung mga tao, bakit gano'n? Nagbayad na magkano? 20,000. First day, hindi alam, pinauwi. So sabi nila, okay lang, baka part ng training yon, part ng pagyaman nyo. On the second day, ang dami na naman tao, tonto yung speaker, sabi niya, "Good morning!" Good morning! Siya pa, "Good morning!" Good morning! Sabi niya, "Mga kaibigan, alam niyo na po ba pag-uusapan?" Sumagot yung mga tao para hindi pa uwiin. Ano yung sasagot? Alam na namin. Oo, alam na namin. Sagot ng mga tao. Sabi niya naman, "Alam niyo na pala, hindi umuwi na kayo." Sabi niya, "Bakit ganon? Pangalawang araw, pinauwi. Ano ba ito? Kalokohan ba to? Scam ba to?" Yung mga tao, bago lumabas ng Araneta, nag-meeting. Sa pangatlong araw, pag nagtanong pa rin yung speaker, ang isasagot ng kalahati, hindi pa. Anong isasagot? Hindi pa. Ito po yung kalahati. Okay, ano isasagot nito? Hindi pa. Dito, alam na. Ano dito? Alam na. Ano dito ulit? Hindi pa. Ayan na, on the third day, sabi ng speaker, "Good morning! Good morning! Mga kaibigan, alam niyo na po ba pag-uusapan?" Hindi pa. Hindi pa. Ganun. So sa mga hindi pa nakakaalam, tanongin niyo nakakaalam na, pwede na kayong umuwi. Ayan, I'm John Ray po. Ano pangalan ko? Ako po yung trainer nyo ngayon. Tanong, alam niyo na po ba pag-uusapan? Ayan na, walang nakasagot. Okay, pag-uusapan po natin, Techno Royal Millionaires Course 2. Okay, sa course ko po, dito po pinag-uusapan yung why and how. Okay, pero bago ko explain yan, okay lang ba? Mas makilala nyo ako ng mas malalim? Yes. Okay lang ba yun? Yes. Okay, ako po isa akong undergraduate. Okay, ang tanong, ano ba mas maganda? Magtrabaho o tumambay? Magtrabaho o tumambay? Magtrabaho. May gusto ba tumambay? Okay, kaya ayoko tumambay. Simple lang po, bata pa lang kasi ko, alam ko na meaning ng stamp. By, paglabas ko ng gate namin, sa pader may nakasulat. Gusto nyo malaman? Ibig sabihin niyan, ikaw, sila, tayo, ang mga batang ayaw, yumaman. Sabi mo nga, tama. Kaya ako, hindi ako naging tambay. Kaya nung uminto ako sa school, nag-work po ako. Unang-unang kong work saan? Antox. Anong binibenta dyan? Manok. Okay, after ng work ko dyan, after 5 months, nag-work ako sa Robinson
Galleria sa supermarket po. May nakita pa rin ba kayong manok doon? Yung umiikot? Tama ba? Rotisserie? Okay, after nun, after 5 months na naman, nalipat ako ng Kenny Rogers. Anong binibenta dyan? Manok na naman. Sabi ko, baka magkapakpak na ako. So, binago ko na yung linya ko. Nag-work ako sa market. 2006 hanggang 2008. Okay? So, matagal ba yun? Yes, ako po yung pagka nanggugulo kayo ng brief sa mall, ako po yung nagtutupi. Okay? May dala akong laging brief. Ito, matibay ito, hindi ito nagbe-bacon. Sa katibayan, itong suot ko, 3 taon na, hindi pa rin nagbe-bacon. Okay? Kaya lagi ako na, sabi naman, baho. Okay? Magaling ako magbenta doon, lagi ako nakaakota. Pag magaling ka na sa sales clerk, nalilipat ka ba sa mas malaking mall? Yes, nalipat ako sa SM Mega Mall. Mas malaking mall ba yan? Yes, 7 years naging employee. Tanong yumaman? Tanong yumaman? Hindi. So, simple lang po. Dito sa P-Mobile, ang pangalan ng grupo ko ano? Ang hina naman. Isa pa, ano? Kasi ako naniniwala ako. Kahit anong ginagawa mo, kahit anong edad mo, kahit anong pangalan mo, dapat lagi kang ano yung tsura ng taong positive? Saba. Grabe ka naman, no? Itsura ng taong positive, laging naka? Tingnan mo kaya katabi mo, positive ba yan? Nagduda ka na doon. Tama, dapat lagi kang positibo. Okay, pag-usapan na natin yung why. Ano sa Tagalog yung why? Bakit? Okay, bakit mo gagawin si V-Mobile? Simple lang. Kilala niyo po ba si Robert Kiyosaki? Yung iba hindi nakasagot. Si Robert Kiyosaki po, Japanese author of Rich Dad, Poor Dad. Okay, doon sa librong ginawa niya, nakasulat po doon yung cash flow quadrant. Ibig sabihin, yung flow ng pinagkukuhaan ng income ng mga tao para mas maintindihan nyo. Sino mga tao dito? Diba, laki nagdududa. Okay, unang-una, pakibasa nga. Employee. Sino po mga employee dito? Pag pumasok ka, meron kang sahod. Pag hindi ka pumasok, may sahod ka? Wala. Ito masakit na katotohanan. Walang yumayaman na employee sa pagiging empleyado lang. Do you agree? Yes. Do you agree? Yes. Kaya nga nandito. Dahil gusto mong yumaman. Okay, pangalawa, pakibasa. Self-employed. Self-employed, mas malaki yung kita niya kay employee. Yan po yung mga skilled na tao. Example, technician. Ang dami nagpagawa ng laptop sa kanya, ng mga gamit. Malaki kita? Yes. Pero malaki rin yung oras na ilalaan niya para ayusin yung mga gamit na yon. Yes, dentista ka, ang dami nagpaayos ng ngipin. Malaki kita? Yes. Pero malaki rin yung oras na ilalaan mo para ayusin yung ngipin nila. So ano nawawala sa'yo? Oras. Lahat ba na nandito gusto mo, merong time freedom? Yes. Masarap ba kumikita ka kasama mo pamilya mo? Yes. So kalimutan din natin ang self-employed. Pangatlo, pakibasa. Investor. Sino dito merong 80 million sa bangko? Yan, tahimik na. Tama po ba? Okay, sino yung mga may ganyang pera? Kailan nyo si Henry C? Si Lucio Tan? Si Gokong Wei? Pera na ang nagtatrabaho para sa kanila. Okay, para mas maintindihan nyo, sino dito nakapasok na sa SM? Sabi na ko sa Q-Mart ba yun? Iba po yun. Di ba? Pagpasok mo sa SM, si Henry C ba bubukas ng pinto sa'yo? Hindi. Pag namimili ka ng mga damit, si Henry C ba nag-a-assist sa'yo? Hindi. Pag nagbabayad ka na, si Henry C ba yung cashier? Pero once nagbayad ka, kumita ba si Henry C? Pera na, nagtrabaho para sa kanya. So kalimutan din muna natin yan, pansamantala. Sabi mo nga pansamantala. Kasi dyan po tayo papunta. Oh, gusto nyo ba yun? Yes. So ano natitira sa atin ngayon? Yung pang-apat, pakibasa? Business. Sa business po, nahati yan sa ilan? Tatlo. 3 types of business. Unang-una, traditional. Sabi mo traditional. Sa traditional, dalawa kailangan mo. Malaking puhunan at malaking kaalaman. Meron kang malaking puhunan, wala kang kaalaman, malaking posibilidad, bumagsak ang sabi mo nga, tomo. Diba? Meron ka namang malaking kaalaman, wala kang tingin mo matatayo mo gusto mong negosyo? Hindi. At iilan na lang po ang kumikita sa pagka-traditional na negosyo. Tama hindi? Tama. So ano yung pangalawa? Pakibasa. Franchising. Gusto ko malaman sino merong 35 million sa bangko ngayon. Ako na naman. Tama po ba? Tanong mo sa akin, bakit? Yan po ba ang gastos pag nag-franchise ka ng Jollibee? Yes. Yung sasabihin
malaki kumita ng Jollibee ngayon. Pamilyar kayo sa Guadalupe? Yes. Yung Guadalupe po, 24 hours yan. Tama po ba? Yes. Ang nag-franchise niyan, ang may-ari niyan, kumikita ng 300,000 sa loob ng isang buwan. Naniniwala? Yes. Net profit na yan. Ibig sabihin, labas na yung gastos. Puro kita na lang. Pero tanong, magkano nilabas niya? Ilang buwan, ilang taon pa yung bubunuin bago mabawi yan. Tama ba? At ilan na lang ang merong 35 million. Do you agree? Yes, palitin natin yung franchise. Ito na lang, 35,000. Wala pa rin? Wala pa rin yung 35,000. Kaya po yung franchise sa mall, di ba? Yung mga cart, yung stainless, yung binibenta. Squid ball, fish ball, gulaman, juice. Tama ba? Di ba? Pinaganda lang yung pwesto mo, pero magpi-fishball ka pa rin. At ang masakit, naglabas ka pa ng 35,000. So, kalimutan din natin ang franchising. So, ano natitira sa atin ngayon? Multi-level marketing. Okay, ano maganda sa multi-level marketing? Meron akong 5 reasons. Ilan? Ilan? 5. Unang-una, pakibasa. Isa pa, sabi mo sa tabi mo, I'm the boss. Masarap ba maging boss? Yes. Nung ako pa nag-work ako sa Dickies, every Wednesday, nagpapasa kami ng report. Okay? Alas 8, lahat ng sales clerk, sales lady nandun na. Alas 9, alas 10, wala pa yung boss namin. Alas 11 yung dadating. Tanong, pwede mo pagalitan? Pwede mo pagdating ng boss mo, pagpasok na sa office, Brad, bakit ngayon ka lang? Pwede ba yung ganon? Hindi, ano mangyari sa'yo? Tanggal ka. At pagdating niyan, update 4 pa yan, titingin-tingin ng mga benta, after 30 minutes, aalis na. At pagdating ng Wednesday, sino mas malaking kita? Sino mas malaking kita? Papakita ko sa inyo yung diferensya between boss at empleyado. Between boss at empleyado, sino yung napapagalitan pagkalit? Between boss at empleyado, sino yung nakakaltasan ng sahod pagkalit? Between boss at empleyado, sino yung nakapag-travel abroad? Between boss at empleyado, sino yung may magagandang gamit? Between boss at empleyado, sino yung may magandang asawa? Totoo naman. Tama po ba? Kasi yung mga boss, bata pa lang yan, mayaman na yan. Do you agree? Yes. Okay. Kaya lang, yung mga boss kasi, dahil pinagkakasundo-sundo, di ba yung mga mayaman, pinagkakasundo na ng mga magulang nila, kaya hindi na sila nakakapamili nung gusto nila mapangasawa. Kaya karamihan sa boss, asawa nila. Eh, may sabi na. Okay, kaya lang sa panahon ngayon, sino yung mga dalaga? Wala, isa na lang. Puro dala na pala nandito. Di ba karamihan sa kadalagaan, ang madalas na hinahanap niyan yung lalaking yato. Kasi pag hinarap sa magulang, lagi tinatanong ni nanay, tatay, may trabaho ba yan? Tama? Yes, at talaga naman, tambay po eh. Diba? Nakakahiya ba ipakilala yung tambay sa magulang? Yes, kaya yung mga kababaihan, mga kadalagaan, bumabagsak sa yato. Kaya lang sa hirap ng buhay, mahirap na buhay? Sa hirap ng buhay, yung magandang asawa ng empleyado na agaw ni? Chismis lang yun. O kaya ibig kong sabihin dito, ikaw ang boss, hindi mo ako boss. Maliwanag po ba yun? Hindi mo boss yung taong nag-invite sa'yo. Hindi mo boss si Sir Benko, hindi mo boss yung mga trainer dito, mga speaker dito. Ang boss dito, sino? Ikaw. Okay, kasi hawak mo ang oras mo. Sabi mo sa tabi mo, friend? Hawak mo oras mo. Pwede mo ba gawin si V-Mobile pagkagising mo? Yes! Pwede mo ba gawin si V-Mobile bago ka matulog? Yes! Pwede mo ba gawin si V-Mobile after lunch? Yes! Gawin mo sa work mo, after lunch ka lang pumasok. Ano mangyari sa'yo? After 2 weeks mong gawin yun, ano mangyari? You're fired. Tanggal ka na. Tama po ba? Masarap ba maging boss? Yes! Sino dito yung mga empleyado? Taas ang kamay. Bukas pa may pasok kayo? Yes! Meron? Yes. Pagpasok na bukas, nakita niyo yung boss niyo, tawagin mo. Boss! Lapit, tawag kita, di mo narinig. Paglapit niyan, ano ba yun? Sabi mo, I'm the boss. Ano sasabi mo? Pag sinabi mo yan, ano mangyari sa'yo? Maganda, full time ka na sa V-Mobile. Una-una, sino ka? Boss ka. Okay, pangalawa, pakibasa. Leverage. Okay. From the root word? Anong lever? Hindi po yan atay. Okay, from the root word lever. Yung lever po, ayan yung mga tools and equipments na ginagamit ng mga tao para mapadali ang isang gawain. Sample, nasa ground floor ka kanina, nasa floor ka ngayon.
20th floor. Pwede ka ba hagdan? Pwede. Pero nakakapagod ba yun? Yes, nasa malayong lugar ka kanina. Nasa Ortigas ka ngayon. Ano nagdala sa'yo dito? Bike? Sa mga pinahit yung bike mo. Grabe nga naman, di ba? MRT, FX, di ba? Bus, yun yung lever. Okay, para mas maintindihan nyo. Example, ito ay isang malaking bato. Ano yan? Bato. Big? Rock na lang, mahaba yung stone eh. Big rock, hindi mo matulak. Okay, example, gagamitan mo ng kalang. Familiar kayo dyan? Yes. Pag maiksi yung stick mo, mahirapan ka ba galawin yan? Pag mahaba, mas madali? Yes. Okay, palitan natin yan. Sino dito may pangarap pa? Taas kamay. Hindi ko nakikita. Lahat ba meron pang big dreams? Yes. Okay, ito yung malaking pangarap mo. Para makuha mo yan, kailangan mo ng malaking stick. Yung stick mo na to, yan yung mga leaders mo. Okay, yan yung mga members under your name. Okay, paano kung dalawa pa lang yung leaders mo? Isa sa A, isa sa B. Kuha mo pangarap mo? Hindi, 1.5 lang yan. Pangarap mo ba? 1.5 lang? Hindi. Paano kung 5,000? Pwede mo makuha pangarap? Yes. Paano kung 10,000? Pwede makuha pangarap? Yes. Oo naman. Naiintindihan po ba? Yes. Mas mahaba yung stick mo, mas madaling makuha? Okay, para mas maintindihan nyo. Si Henry C ba may leverage? Yes. Oo naman. Tingin nyo, kaya ba na Henry C sa Mega Mall sa magbebenta? Tapos may nag-text, may bibili daw sa MOA, takbo na naman siya. Tapos sa Mall of Asia, kaya niya ba yon? Hindi. Sino yung mga leverage niya, no? Henry C? Sales clerk, di ba? Yung mga guard doon. Di ba? Tanong, may yumaman ba doon? Sino lang yumaman? Henry C. May nakita na ba kayo taga-SM yumaman? Palapakan mo naman. Taga-SM na nag-B-mobile. Tanong, nag-B-mobile ka rin ba? Yes. Kung nagawa ko, kaya mo rin ba gawin? Maliwanag ba yung leveraging natin doon? Yes. Okay, pangatlo, pakibasa. Small money versus big money. Gusto ko malaman, sa lahat ng tao sa kwartong to, dumaan ba kayo sa pagkabata? Yes! Taas mo nga kamay mo. Di ba, hindi ko na maalaala, sobrang tagal na nun. Di ba ng mga bata tayo, bigyan tayo ng 10 piso ng nanay natin, okay ka na? Okay ka na ba? Yes! Yes, ang dami mo na mabibili. Pom-poms, text, ano ba? Big Five, di ba? Yung pot-pot, yung di ba? Kung ano-ano, masaya ka na. Pog down. Okay, masaya ka na kasi hindi mo pa nararanasan yung hirap ng buhay. Tama po ba? Pero nung tumanda ka na, lalo na sa mga kalalakihan, sino dito mga lalaki? Sabi lang siya. Diba? Pag lalo na nung nagbinata ka, naranasan nyo ba makipag-date? Yes. O, wala ka pang pera. High school ka pa lang eh. Humingi ka ng pera sa nanay mo. Nay, tingin naman pang-date. Mamaya may date ako. Binigay sa'yo ng nanay mo 50 pesos. Okay ba sa'yo yun? Sa makakapunta yun. Naglalakad kayo, no? Kasama mo girlfriend mo, Han? Fishball muna tayo. Ang tagal ko na di nakakain ng fishball. Bili ka soft drinks, 2 straw para sweet. Hindi alam ng girlfriend mo na wala